Hi mga Lods, magandang araw po sa inyong lahat. At for today's video po ay pag-uusapan po natin ang mga tipo ng babae na wag niyong mamahalin para hindi malasin ang buhay mo. Pero bago yan, shoutout muna kay Mactom Acibes Apas, Cebu City, Philippines, Security Guard Department, Dennis Chavez, at kay Richard Rodriguez. Shoutout po sa inyo Lods, maraming salamat sa pagbisita at salamat po sa suporta. At sisimulan natin kagad dyan pagkatapos ng maiksing intro. Unang katangian nga po, Lods, ng babae na iwasan yung mahalin ay ang babaeng maluho sa katawan. So, sa madaling salita, Lods, pag maganda, magastos yan. Parang po nasabi, no? Kapag po ang isang babae ay maganda, syempre, marami minimaintain sa kanyang katawan, no? Tulad ng mga sabong pampaputi, lotion, o kaya glutathione, o kaya mahilig po yan sa mga parlor. So, pag maganda ang babae, magastos talaga yan. So, asahan nyo na yan. Kapag po kayo ay pumili ng magagandang babae, kasama na po dyan ng stress. So, bibihira po yung babae na talagang maganda at simple. Pero kapag po ang babae, Lods, mapapansin nyo naman kung gumaganda lang dahil sa maintenance na ginagamit sa kanyang katawan, iba po yun. So, example dyan, Lods, yung madalas na sa parlor na laging nagpapalinis ng kuko buwan-buwan, or every 6 months nagpaparibad ng buhok, every month nagpapakulay, tapos hindi mabuhay ng walang lotion, hindi mabuhay ng hindi whitening soap yung kanyang ginagamit sa kanyang katawan. Yung mga ganyan tipo ng babae, Lods, iwasan nyo pong mahalin yan. Kasi po, kung ikaw po ang tipo ng lalaki na ang trabaho nila po ay simple, at ganito pang jowa o asawa ang pipiliin ninyo, sasakit po yung ulo nyo dyan. Kasi nga, kulang pa yung sasahurin mo sa mga luho niya sa katawan. Meron po akong kakilalang ganito, no, na talagang sobrang maalaga niya sa katawan, yun, sobrang gastos niya. So, wala na natitira sa sahod niya, kundi pambili lang ng luho niya sa katawan. So, imbis na paggastos sa anak, kulang pa sa kanya mga bisyo. So, may mga babae po talagang ganyan, marami. Kaya mas maganda, Lods, kung pipili po kayo ng babae, yung simple lang. Kahit hindi kagandahan, basta mahal kayo, okay na yon. At punta na nga po tayo sa number 2, ambisyosa. So, ambisyosa, nang ibig ko sabihin ay mataas masyado yung pangarap. So, walang masama mangarap, Lods, pero kung ang jowa mo ay sobrang ambisyosa na, hindi na po maganda yan, no? Kasi po, kapag ang babae ay ambisyosa, may posibilidad na lolokohin ka yan. Kung hindi mo may bibigay yung lahat ng gusto niya. Kapag ambisyosa po kasi, materialistic po yan. So, sila po yung tipo ng babae na masyadong mataas ang tayog ng lipad. Ang gusto po nila ay karangyaan, no? Sila rin po yung tipo ng babae na hindi kumakain ng simpleng ulam, yung talagang gulay lang, tuyo, noodles. So, mapapakain mo siguro yung karne or mahilig po kumain sa labas. So, wag na wag po kayo magmamahal na ganitong klaseng babae. Kapag po ganito yung jowa nyo ngayon, at napansinin nyo na isa po siyang ambisyosa, iwanan nyo na po kagad yan. Kasi po, kapag naging asawa nyo yan, mai-stress ka lang, sasakit ang ulo mo, at mamalasin ang buhay mo. At proceed na nga po tayo sa number 3. May bisyo, alak, yosi. So ito po, hindi po ito maganda sa isang babae. Marami ako nakikita ganito, maging kapitbahay ko, may anak na, nag-yosi pa. May mga anak na umiinom pa ng alak. So isipin nyo, Lods, kapag nakapag-asawa ka ng ganitong klaseng babae, nag-yosi, umiinom ng alak, mambili na lang ng mantika, diaper, bibili pa ng yosi. Mambili na lang ng damit ng anak mo, bibili pa ng alak. So napakamalas sa buhay ng ganitong klase ng asawa. Kung may mga lalaking ganito, may mga babae rin ganito. So, pare-parehas lang po yan, no? So, hindi po natin kailangan isisi sa lahat sa lalaki. Marami rin po kasi mga babae na ganito, na may bisyo. So, kapag ang jowa mo ngayon, napansin mo nag-yosi na, umiinom mo ng alak pa konti-konti, dapat ma-disappoint ka na, no? Dapat i-red flag mo na yan sa buhay mo. Kasi yan, patikim-tikim na yan, sa umpisa lang yan. So, pwedeng lumalayan pagdating ng araw. At kapag lumalayan, no, na sasakit ang ulo mo, para kang kumuha ng bato na pinakpok mo sa ulo mo. Kaya kung ganito yung jowa mo ngayon, mas maganda, Lods, iwasan mo na yan, huwag kang manghinayang na may pag-break dyan kasi mas maraming babae na matino at deserve ang pagmamahal mo. At proceed na po tayo sa number 4. Gala, mahilig sa pasyalan. Ito rin po yung uri ng babae, Lods, na dapat niyong iwasan dahil po magastos ito. Sila po yung tipo ng babae na hindi magiging responsabling ina sa kanilang mga anak pagdating ng araw. Kasi po kapag ang babae ay sanay na sa ganitong mga gimikan, sanay na sa mga galaan, no? Hindi na po mababago yan. So, pagdating po ng araw, magkaanak man yan, nandyan pa rin yan. Kasi sila yan Karakter nila yan. So, hindi na nila mababago yan. So, siguro, magiging nanay sila pero hindi full-time mother. No? Andun pa rin yung feeling dalaga, hindi yan mawawala talaga. So bakit ko nasabi? Kasi meron din akong ganitong kaibigan na hanggang ngayon, na noon ay gala, hanggang ngayon may anak na gala pa rin.
So, hindi mapirmi-pirmi sa bahay. Lalo na kung lumaki na yung anak ninyo, yung talagang may time na siya sa sarili niya, nako. At ikaw naman, mapahirap magtrabaho, yung asawa mo gumagala. Yung anak mo iniiwan sa nanay mo. Di ba? Ang sakit sa ulo. So, kaya kung ganito yung karelasyon mo ngayon, pilitin mo siya magbago. At kung ayaw magbago, iwanan mo na yan. At proceed na nga po tayo sa number 5. Ito, Lods, no? Napakaraming babae rin na ganito. Addict sa games, sa cellphone. So, bakit ko sinasuggest na iwasan niyo po yung ganitong klase na babae? Kasi po, kapag po ang magiging asawa ninyo, o jowa mo pala ngayon, addict sa games, addict sa cellphone, wala nang ginawa kundi mag-cellphone, no? Mapapabayaan niya yung responsibilidad niya sa'yo bilang asawa at pagiging ina. So, dadalhin niya po yan hanggang sa pag-aasawa ninyo. Kapag ang babae addict sa games, addict na yan. Para rin po ano yan, pinagbabawal na gamot. Kapag addict na, mahirap na iwasan. So, nakaka-addict po talaga yung ganyan, Mobile Legend. So, kaya napakaganda, Lods, kung kayo ay pipili ng babae, dapat matino. Dapat wala po yung 5 bagay na ito sa kanya. Kasi kapag ang babae addict sa games, hindi na yung gagawa ng gawaing bahay. Kung gagawa man yan, tipid-tipid lang. So, dadatnan mo pa rin yung bahay ninyo na madumi at magulo. Tapos sasabihin sa'yo, hindi ako nakapaglinis kasi yung anak natin walang bantay Hindi ako nakapagluto kasi sino magbabantay sa bata. Pero ang totoo, mas maraming oras niya sa online games. Kaya, Lods, kung ganito ang jowa mo ngayon, mag-isip-isip ka na. So, kung ako sa'yo, iwanan mo na yan, iwasan mo na yan, wala kang mapapala dyan. So, hanggang dito na lang po tayo, Lods. Muli, sana may natutunan po kayo sa video na ito. Thanks for watching and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!